Purihin po ang ating pinakamamahal na Pansus, ang pinakataas sa pagpuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba ay tangi po sa ating pinakamamahal na Panso Kristo at double honor. Respect sa ating beloved evangelist, Willis Rada Almeida, sa mga beloved children, sa lahat ng mga anak na ating yagang mga pastor, sa kanyang mga manugang apo, at sa gintong aral din natin malimutan itinuro po ng ating beloved Assistant Pastor Lina sa Almeida at maganda din hapon sa aking kapatid co-workers, sa inyo po lahat, na aking mga kapatid sa mahal na Panginoon. Magandang pinagpalang hapon na po sa inyo lahat. Ang lahat po ay magsabi ng praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon at tunay po may mahal na ang ating paglingkod sa mahal na Diyos, ito po ay hanggang sa pagbalik ng pinakamamahal na Pansos. Dahil ang nais natin ay magmana tayo ng buhay na walang hanggan. Dahil kung tayo po ay hihinto o titigil, wala tayong tatanggaping pangako ng mahal na Diyos na buhay na walang hanggan. Subalit, dahil tayo ito na pinagpala ng mahal na Panginoon, dumating na sa atin ang kaligtasan, tayo po'y magpapatuloy. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, lubusin mo ang gawain ng sarili mong pagkaligtas na may takot at panginig. Kailangan po natin ipagtrabaho. At kanya-kanya po tayo ng kaligtasan. Kaya pag tayo nabautismo sa pangalan ng Pansos, yung gaganapin, ipagtatrabaho yung kaligtasan. Kung paano po sa isang nag-apply ng trabaho at tatanggap siya, dapat siya'y magtatrabaho araw-araw maliban na diyo para siya'y tatanggap ng kanyang sweldo. Tayo po kaya magpapatuloy maglingkod sa Diyos, ipagtatrabaho ang kaligtasan para tanggapin natin ang pangako ng mahal na Diyos na buhay na walang hanggan. Aklat po tayo minamahal ng Lucas 9:10. Dito po sa aklat ng Lucas, Kapitulo 19, talatang 10. Sapagkat ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang nawala. Amen. Dito po ay napakalinaw. Ang banal na aklat ay nagpapaalala at nangungusap sa atin, mga mahal, na dumating na po sa atin ang kaligtasan galing sa pinakamamahal na Pansos. Dahil ang bawat sa atin ay kagaya ng tupang naligaw, tayo po ay kagaya ni Eva at ni Adan na nagkasala o nagmanang kasalanan ginawa ni Eva at ni Adan. Subalit, dahil tayo po ay pinakaibig ng pinakamamahal na Pansos, ay nagkatawan tao, iniwan ang kanyang trono sa langit upang dumating sa atin ang kaligtasan. At ngayon po, dumating na sa atin ang biyaya at pagpalang galing sa mahal na Diyos, ang kaligtasan. Dahil ikaw ako ay anak din ni Abraham. Ikaw ako'y lahi ni Abraham. Kaya tayo po, may mahal, na mga tinawag, pinili ng mahal na Panginoon, ay kailangan po na yung kaligtasan na nasa atin na o dumating na sa atin, huwag po natin pababayaang mawawala pa ito sa atin. Dahil habang tayo po, may mahal, ay narito sa daigdig na ito, tayo po'y nakipagbaka araw-araw. At ang ating kalaban po, may mahal, ay hindi nakikita. Hari ng kadiliman. Kaya kailangan po tayo ay magsisikap na makadalo sa ating magawain, magsisikap, magpurit, manalangin, para huwag po tayong magapi o matalo ng kaaway ng Diyos. Sapagkat ang sabi ng Juan, Yes, may mahal, ang demonyo po ay narito, nakabantay, lagi nagpaplano, kung ba sa mga magnanakaw o mang-hold up sa bangko, mayroong mapa sila kung saan sila dadaan, sila lalabas. Mas higit po ang demonyo na ating kaaway. Palagi tayong pinagpaplanuhan kung saan tayo sisirain. Dahil ang demonyo na parito upang nakawin o alsin ang ating kaligtasan. Atin po munang basahin. Juan po tayo. Yes.
Dito po sa aklat ng Juan, Kapitulo 10, talatang 10. Hindi pumaparito ang magnanakaw, kundi upang magnakaw at pumatay at pumuksa. Ako'y naparito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon ng kasaganaan nito. Amen. Ang kaaway natin, hari ng kadiliman, siya'y narito, lagi ding nakabantay, lagi lahat gumagawa siya ng paraan para ang mga Kristiyano na dumating ng kaligtasan ay mawala uli ang kaligtasan. Kaya ano sabi? Ang demonyo na ating kaaway pumarito upang pumatay, pumuksa, magnakaw o mag-alis ng ating kaligtasan. Subalit ang ating Diyos na katawang tao at nagbigay sa atin ng kaligtasan para tayo magkaroon ng buhay o kasaganaan. Kaya sa daigdig na ito, habang tayo po ay manatili na maglilingkod sa mahal na Panginoon, darating unti-unti yung biyaya at pagpapala galing sa mahal na Diyos. At darating sa ating minamahal, yung tunay na buhay sa piling ng mahal Panginoon, yung buhay na walang hanggan. Kaya nga siya nagkatawang tao para tayo po ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Dito, bilang tayo po ay tinawag ng mga nasa atin ang kaligtasan o dumating ang kaligtasan, kailangan po tayong lahat ay magpapatuloy na ipagtrabaho nga ang ating kaligtasan. At pag tayo nagpapatuloy maglingkod sa mga Panginoon, habang tayo nabubuhay dito, tayo po hindi iiwat pabayaan ng mga Panginoon. Siya po ang magsusupply ng ating pangailangan. Subalit sa mga tao na walang panahon maglingkod sa Diyos at ayaw maglingkod sa Diyos, darating sa kanila lahat ang kapahamakan. Kung paano ating nakikita sa buong daigdig, sa pamagitan ng mga balita, ating nakikita ang kapahamakan. Sabi nga nung isang, ito po'y reporter, napakadami namang nagaganap sa atin na hindi napapabalita. Kaya hindi alam ng maraming tao na talagang ang ating daigdig na ginagalawan ay talagang nasa huling panahon. Kaya ang bawat isa sa atin na dumating na sa atin ang kaligtasan, mga mahal, ay kailangang pahalagahan o ipagtrabaho ang kaligtasan. Huwag mong pabayang mawala. Kagaya ng isang kayamanan. Iingatan mo, babantayan mo, gagawin mo lahat para huwag mawawala sa iyo. Ang ating po tinangkap na kaligtasan sa mahal na Diyos, tayo ang mag-iingat, tayo ang magbabantay, tayo ang magsikap na huwag na mawala o manakaw ng umalis ng kaaway natin. At ang kaaway natin, hari ng kadiliman, hindi po kapitbahay, hindi ang ating makasama sa bahay o ating kaibigan. Hari ng kadiliman. Kaya kailangan po natin gawin, lagi yung tayo po minamahal, magsikap, magpuri sa mahal na Diyos, manalangin, at makapanambahan. Para tayo po huwag magagapi ng kaaway ng Diyos. Sapagkat tunay minamahal, napakalapit na natin kunin ng mahal na Diyos. Tayo kukunin ang pangako ng mahal na Panginoon. Kaya kailangan isipin mo po at palagi mo pong pahalagahan. Pagkising mo sa umaga, ano ang mabuting bagay na magagawa mo sa mahal na Diyos. Dahil once na bumalik ang mahal na ikaw ay wala sa kalooban ng Diyos, sayang ang nasimulan mo na paglilingkod sa mahal na Diyos. Hindi rin pwede tayong magpabaya o magpalamig-lamig. Kailangan tayo po ay natili na mainit na lilingkod sa mahal na Panginoon. Kahit tayo minsan nilalait, inuusig. Kahit tayo mayroong pangkaramdaman. Dahil ang kaligtasan po ng isang tao, hindi titingnan yung iyong kalagayan. Ang tinitingnan ng mahal na Panginoon, yung iyong katapatan na paglilingkod sa Kanya para ikay maligtas. Kaya nga ating makikita na tayo mapalad dahil ang mahal na Diyos na nagsabi,
Hindi niya tinawag yung mga kilalang tao na marami. Hindi yung maraming mayayaman. Tinawag ng mga Panginoon parang, sa sanlibutan ito para walang maipagmalaki ang tao. Pero tayo isa doon. Kaya pahalaga natin, tayo tinawag, pinili ang Diyos at dumating sa ating kaligtasan, ipagtrabaho po natin lubos ang kaligtasan. Aklat po tayo ng Roma 13:11. Dito po sa Aklat ng mga taga-Roma, Kapitulo 13, talatang 11. At ito, yamang nakikilala ang panahon na ngayoy kapanahunan nang magsigising kayo sa pagkakatulog, sapagkat ngayon ay lalong malapit na sa atin ang kaligtasan, kaysa nang tayo'y magsisampalataya ng una. Amen. Lahat po magsabing, praise the Lord. Kaya nga, malapit na ang ating kaligtasan. Kesa nung sumampalataya, yung mga nauna na ilang taon na naglingkod sa mga Panginoon. Dahil tayo po, kung sa takbuhan, napakalapit na sa finish line. Hindi na nga, kaya nga sabi ating mga pastor, hindi na kagaya ng ginawa kong paglingkod ang iyong gagawin paglingkod o pagtitiis. Dahil malapit na tayong kunin ng mahal na Diyos. Kaya nga, ang sabi, ngayon nakikita natin ang panahon na tayo magsigising na. Ibig sabihin, ating nakikita lahat na nagaganap, sign at tanda na malapit na tayong kunin ng mahal na Panginoon. Ano yung sabi, magsigising na? Huwag kang magpabaya sa iyong kaligtasan. Huwag kang mag-alibay sa paglingkod sa mahal na Panginoon. Ikaw may karamdaman pa man na hindi pinagagaling, huwag mong tingnan ay yung karamdaman mo na hindi pa pinagagaling. Ang tingnan mo, malapit ka ng dalhin ng mahal na Diyos sa langit. Kahit tayo po'y hindi nakakaangat sa buhay, huwag kang magreklamo sa mahal na Diyos. Ang iyong tingnan, malapit na tayong kunin ng mahal na Panginoon. Ano sabi ni Moises sa kanyang kapanahunan? Ipinagpalit niya yung kayamanan, karangyaan sa Ehipto, kahit siya magiging hari sa Ehipto. Ang tiningnan niya yung pangako ng mahal na Diyos. Hindi baling siya ay nadoon na naghihirap o kasama ng mga tunay na anak ng Diyos. Ang mahalaga, siya ay magmamana ng buhay na walang hanggan. Ganun po ang ating kalagayan. Lagi natin titingnan yung pangako ng mahal na Diyos. Ikalwa, hindi natin hawak ang ating buhay. Kahit tayo nakatayo, pwede tayong mamatay. Kahit wala kang sakit, pwede kang mamatay. Bakit po? Dahil pahiram lamang ng mahal na Diyos ang ating buhay. At siya ang may karapatan at may hawak ng ating buhay. Kaya nga, tayo po, habang may kalayaan, habang tayo po'y may lakas, may pagkataon, gawin po natin kayamanan ang paglilingkod sa mahal na Diyos. Ibig sabihin, lagi mo unahin ang kalooban ng mahal na Panginoon. Dahil ating nakikita, malapit na tayong kunin, dumating sa atin, yung pagpapala na tayo'y makakasama na ng mahal na Diyos sa Kanyang kaharian. Kaya tayo po lahat, lagi natin panghawakan yung pangako ng mahal na Diyos. Dahil bukas makalwa, mawawala na tayo sa daigdig na to. Pupunta na tayo sa langit. Kaya tayo po yung magpatuloy, maglingkod sa mahal na Panginoon. Kaya patuloy po tayo magpagamit sa mahal na Panginoon, magpatotoo, mag-share sa ating mga kababayan para sila po'y makakilala sa mga Panginoon, para huwag maging huli ang lahat sa kanila. Sabi nga nung isang kapatid natin sa mahal na Panginoon, sa Candelaria, pag may nakahanapan na ng bangko, ay sabi, abay, nadami tayo. Pero sabi nga nung isang, may nagbibigay ngayon, may mahalaga gamit sa kanila, nagbibigay ng pambili ng bangko. Ay basta, ang mahalaga, may uupo.
Kaya pag naghanap pa ng bangko sa Candelaria, 2 beses nangyari, may mahal. Abay, sabi ng isang kapatid, Brad, ay wala na tayong bangko. Kaya mo, tayo bibili ng bangko. O, 2 beses may nagbigay sa akin ng 10,000. Ay, Brad, kuya, bumili kang bangko, wala na daw tayong bangko. Ibig sabihin, nadadagdagan tayo. Ay, mas maigi ang mayroong uupo. O kaya may nung isang araw, bago ako pumunta ng Aurora, bumili muna ako ng bangko dahil ibinigay na sa akin. Ay, sabi ko, kailangan maibili ko muna at baka pagdating na Sunday, maghanap pa na ng bangko. At sabi na, kaya yung pinabibili kong bangko. O, pero di ako itutuwa-tuwa naman sabagat hindi ako problema. Dahil may hinihipon nagbibigay ng pambilyang upuan. Dahil nakikita niya, may mga taong nakakalapit sa mahal na Panginoon. Kaya sa ating buhay, ganon din, mga mahal. Kailangan tayo po ay magpagamit sa mga Panginoon para sa ating mga kababayan. Kaya huwag tayong mahiya, magpatuto, mag-share para sa kaligtasan ng ating pong mga kababayan. Kaya salamat sa mahal na Panginoon, kahit hindi po nabautismuhan yung mga dumalo sa Santa Elena, mga mahal, yung aking parang itinex kay BGR na kailangan yung makapatira magdala ng baguhan. Abay, salamat at mayroon nga mga baguhan tumangkap sa mahal na Panginoon. At kung yo'y patuloy maalalayan ng mga may kasama at mabautismuhan at magpatuloy maglingkod sa Diyos, sila ang pagpapalain ng mahal na Panginoon. Kaya sa ating buhay, ganun po ating kalagayan. Magpatuto, mag-share. Dahil ang tao po ay mapapahamak sa apoy ng impyerno. Pero kung tayo po ay mapaglingkod sa Panginoon, tayo maging masipag, magpatuto at humayo. Dahil alam natin, maraming tao ang wala pang kaligtasan. Aklat po tayo ng Roma 12:11. Sa Roma po, ulit tayo may mahal. 12:11. Mapaglingkod tayo dapat sa mahal na Panginoon. Aklat po tayo ng Roma, 12:11 naman. Kanina 13:11. Dito po sa mga taga-Roma, Kapitulo 12, talatang 11. Huwag mga tamad sa pagsusumikap, maninga sa Espiritu, mapaglingkod sa Panginoon. Amen. Lahat po magsabing, praise the Lord. Kaya ano sabi, huwag tamad sa pagsumikap. Ibig sabihin, magsikap, magpilit, na magawa ang banal na kalooban ng Diyos. Manalangin, magpuri, dumalo. Lalo at wala po tayong mga ginagawa sa ating tahanan. May pagkataon-taon dumalo. Para tayo pagpalain. Ang sabi, maninga sa Espiritu, magsikap, magpilit, na ating maramdaman ang presensya ng Diyos. Hindi yung tayo po ay nakatingin lamang sa mga naramdaman ang presensya ng Diyos. Kailangan tayo lahat magsikap, mapuspos ng banal na Espiritu, sapagkat ikaw, ako, lahat may Espiritu ng Diyos. Ay kung tayo may Espiritu ng Diyos, kailangan magsikap tayo, maramdaman ang presensya ng Diyos, sapagkat kung hindi natin ipagtrabaho din ang kapuspos ng banal na Espiritu, ito ang nakakatakot. Bukas makalwa, ikaw pala nawawala sa kalooban ng Diyos. Mausa, lamig ka na. Minsan, na dito sa sambahan, pero backslide na, umalayo na yung puso sa mahal na Diyos. Kaya kailangan po tayo magsikap, mapuspos ng banal na Espiritu, para ano po, tayo lahat magkaroon ng katuwa at kagalakan na makapaglingkod sa mahal na Diyos. Lahat po magsabing, praise the Lord. Kaya nga, tayo lahat magsikap, may mahal. Kaya, sabi ko nga sa inyo, mas magandang kalagayan natin dito kaysa doon sa iba nating kapatiran. Dahil sila naglalakad, ilang kilometro, may mahal. Naalala ko yung isang dating na dito sa Lipa, na ngayon na doon na sa San Andres. Dahil nga sa layo ng kalagayan, dahil sa bundok, dumadalo sa ibang fellowship. Dahil yun ang malapit-lapit. Subalit, nakikita niya sa kanyang pagdalo, yung mga tumata sa pulpito, maglalasing. Walang kabanalan. Ay sabi niya, abay, wala mangyayari sa akin ito. Dahil ang mga tumatayo dito, alipin pa ng bisyo. Kaya kahit malayo ang ating gawain, may mahal,
At minsan ngay walang pera dahil nagtatanim lamang ng mesa na mais o mayroong binabantayan yata doon sa bundok ng mga hayop, naglalakad. Ay malayo talaga, may mahal. Sapagkat nung ako'y nagpahatid, punta ng bayan sa Andres, dahil po nagkaroon ng message sa akin, dahil kursada nga po ng Mulanay, ay nagkataong Biyernes kami, hindi dumaan kami. Sapagkat sabi ko, gagabihin tayo dating ang Aurora. Ay di, pumunta po yung ilang mga kasama ko sa Candelaria ng Saturday. Ay di, nagkaroon ng message sa akin, hinahanap ako na ni ating Order Preacher Edgar Dewan, na kung pwede ay ako bumaba para ako aling ko mag-preach. This Sunday, nagpahatid ako doon sa ating kapatid, sa motor, single. Sabi ko, abay, di ba ito yung kapatiran natin? May isang abroad niya, pag nadaan ko, isasakay ko. Ay, talagang malayo. Dahil, ang chapel natin po sa Recodo, simula bayan ng San Andres, 17 kilometer. Kaya yung ating kapatid, pag galing doon sa bundok na tinuturo sa akin dito nagkagaling, ay baka yung 12 kilometer pataas, lalakadin para makadating sa chapel natin sa Recodo. Pero nagsisikap, dumalo mahal, dahil na doon ang kanyang katuwa at kagalakan, dahil dito siya pinalaya ng mahal na Diyos sa lahat ng kasalanan. O kaya nakikita ko mahal, dahil nakita ko nung kay pabayan, abay naglalakad na naman. Sabi na ko, lalakad yan. Papunta sa chapel. Ay mabuti pag inabot ko, ay sasakay ko na yan. Linggo-linggo yon, sabi ng ating kapatid sa mga pang aking nakausap. Sapagat nung dating ko na Saturday, abay nandito pala ito, nagluluto naman. Di ba yan ay malayo ang bahay? Nasa bundok daw. Ay naku kuya, talagang yan ay sakripisyo. Kaya kung sila nagtitis sa sakripisyo para sa kalitasan, dahil naunawaan nila, mahalaga ang kalitasan at na dito sa ating banal na gawin kalagayan, ang kalitasan, mas higit po tayo. Magpalagat napakaganda ating kalagayan, sasakay lang. Pwedeng malakad dahil malapit ang iyong kalagayan, hindi ka mag-ahon ng bundok at ilog. Meron kang pamasahe. Kaya kung ikumpara natin, napakaganda ang ating kalagayan. Dahil yung iba nga po talagang naglalakad. Sa Narciso, meron din bundok ang pinanggagalingan. Mag-ina. Kita ko yung bata, buwan pa lang. Pasan-pasan nila, umulan, uminit. Meron itong isang dalagitang talagang pinagpapanoon. Tuwing ba na nagawain, kahit nag-iisa, dumadalo. Ay, nagagaling bundok may mahal. Malayo alakad. Bakit ginagawa nila? Dahil naunawaan nila dito sa ating magawain, mayroon katiyakan ng kaligtasan. Dahil tayo po'y nasa tunay na banal gawain. Kaya tayo po lahat lalong magsikap. Kaya ano sabi? Mapaglingkod sa Panginoon. Ano man ang ating kalagayan, malayo man malapit, mapaglingkod po tayo sa mahal na Panginoon. Amen po ba, may mahal? Ay lalo na kung wala kayong mga batang maliliit, ay mapaglingkod sa mahal na Panginoon. Ay kung babalikan nga natin yung ibang mga kapatiran, 3 bata, may akay, may pasan, ginagawa nila ang pagpapatuloy maglingkod sa Diyos. Ay kung man kayo nadia sa ganyang kalagayan, gawin din natin dahil dito tayo pagpapalait, magmamana ng buhay na walang hanggan. Kaya nga ang sabi, mapaglingkod sa Panginoon. Ibig sabihin, anumang kalagayan natin, maglilingkod tayo sa mahal na Panginoon. Dahil dito, tiyak, tayo pagpapalait, magmamana ng buhay na walang hanggan. Lahat po magsabi, praise the Lord. Kaya anong sabi po, may mahal ni Maria? Pinili niya ang bahaging hindi aalsin sa kanya. Kaya alin ang hindi aalsin sa atin? Yung katuwaan, kapagalakan, at kaligtasan. Kung tayo patuloy na magpapahalaga sa ating kaligtasan, na ating pagtatrabaho, na magsikap tayo po na makapanambahan, may mahal, para tayo pagpapalain ng mahal na Diyos. Aklat po tayo ng Lucas 10:40 at hanggang 42.
Dito po sa aklat ng Lucas, Kapitulo 10, talatang 40 hanggang 42. 40. Ngunit si Marta ay naliligalig sa maraming paglilingkod. At siya'y lumapit sa kanya at sinabi, Panginoon, wala bagang anuman sa iyo na pabayaan ako ng aking kapatid na babae na maglingkod na mag-isa? Iutos mo nga sa kanya na ako'y tulungan niya. 41. Datapwat sumagot ang Panginoon at sinabi sa kanya, Marta, Marta, naliligalig ka at nababagabag tungkol sa maraming bagay. Datapwat isang bagay ang kinakailangan sapagkat pinili ni Maria ang magaling na bahagi na hindi aalisin sa kanya. Amen. Lahat po magsabing, praise the Lord. Ito po ang dapat nating maging kalagayan lahat. Dahil sa panahon ng mga Panginoon, tumuloy ang mga Panginoon sa magkapatid na si Maria at si Marta. Pero na doon ang katuwa at kagalakan ng dalawang magkapatid. Pero yung isa nababagabag, nababalisa, hindi malam kung anong gagawin. Pero anong ginawa ni Maria? Siya'y nakinig sa sinabi ng mahal na Panginoon. Kaya ang sabi ng mahal na Panginoon, pinili ni Maria ang isang bahaging hindi aalsin sa kanya. Sa ating buhay, may mahal na dumating ng kaligtasan, ibig sabihin, ating palagan yung ating kaligtasan. Habang may kalayaan, tagang maglingkod tayo sa mahal na Panginoon. May pagkataon, makapanambahan, lagi tayong dumalo. Dahil sabi nga natin gagawin mga ebangelista, ang 3 beses na pagsamba at talagang mamumuhay ang sa kalooban ng Diyos, may katiyakan ng rapture. Ayun 2 beses sumamba, alanganin, bakit? Ay kung dumating na siya na doon sa wala sa kalooban ng Diyos, paano mararapture? Sabi ng Banal na Aklat, Efeso 5:27, ang tunay na iglesia ay kukunin ng mahalapang walang bahid, walang kulubot, walang mantsa, o anumang kapintasan. Kaya kung tayo po'y magpapabaya sa ating kaligtasan, sa ating pagdalo, paano tayo mararapture? Ay ang tunay na iglesia, ikaw, ang templo ng Diyos, kaya tayo ang iglesia ng mahal na Panginoon. Kaya kailangan wala tayong bahid, o mantsa, o kulubot, o anumang kapintasan. Ay paano? Kung minsan ay sabit. Ibig sabihin, nadiyan tayo sa ating mga kahinaan. Nadiyan tayo sa ating mapagkukulang. Ay paano kung bumalik ang mahal na Diyos? Maiiwan tayo. Kaya kailangan araw-araw po buhay natin ang manalangin, magpuri sa mahal na Diyos, araw ng pambahan, huwag kang magpatamad-tamad dumalo. Mapaglingkod po tayo sa mahal na Diyos. Amen? Para matiyak ang ating kaligtasan at habulin tayo ng pagpapala galing sa mahal na Diyos. Kaya nga, ang lahat ng ating pangailangan, ating pong matatanggap, basta tayo po'y maging masunurin o tapat sa mahal na Diyos. Kaya tayo lahat minsan nagkukul ng kasala. Kaya kung alam natin na nandun tayo sa kalagayan nagkukul ng kasala, tulungan po natin ating sarili ng ating pagkukulang mapuna natin. Tayo din po ang gagawa sa awat habag ng mahal na Diyos. Huwag ka lamang maging tamad. Kaya mahirap ay pagtamad. Walang pagpipilit magawa ang kalooban ng Diyos. Ito po yung mga ating mga nakikita sa makasalimutan, kahit minsan ating mga anak. Ito mo, pag iyong inutusan, kaya nagiging tamad dahil sa gadget. Masipag lamang umupo. Pero yung iyong pinagagawa, hindi ginagawa dahil nakaupo nga na nakaupo dahil sa cellphone. Yun ang malaking problema ngayon. Hindi mautusan at nagiging tamad yung iba. Amen? Pero kung tayo po ay nandiyan yung ibig sabihin mapaglingkod sa Panginoon, ay talagang lagi natin gagawin yung makakalugod sa mahal na Diyos. Lahat magsabing praise the Lord. Kaya tayo po lahat, magsikap po tayo. Piliin natin palagi yung isang bahagi hindi alisin sa atin. Yung ikaw ang pagpapalain, yung ikaw makikinabang, yung hindi mawala yung pampataya,
Yun ang ibig sabihin dito. Piliin natin yung bahaging ikaw ang pagpapalain ng mahal na Diyos sa araw-araw mong pamuhay at sa iyong panambahan. Kaya napakapalad natin. Dumating po sa ating kaligtasan. Pero pag hindi rin natin ingatan at pahalagahan, mawawala din ang kaligtasan. O, kaya tayo lahat ay magpasalamat. Sabi nga nung ibang mga taga Santa Elena na mga nakapagpatuloy at ang iba'y worker. Dahil akin naisip din kagabi nga, piyagpala ng Santa Elena, marami doon ang mga naging worker, nagdulaman sa iba't ibang lugar. Pero ang sabi nga, yung iba na ginamit na hindi nagpapagamit ay siguro panahon na magpagamit muli sa mahal na Diyos. Kaya tayo maglingkod sa mahal na Panginoon. Kaya napakapal natin mga mahal. Dahil nga sa panahon dati natin, bago ka makapambahan, malaking gastos, malayo. Dahil iilan ang gawain sa probinsya. Pero ngayon, ilang bayan lamang, mayroon ng bayang gawain. O, sa iba nating kalagayan ngayon na dating tagang pag-iisipin, pag nabotes mo, paano mapagpatuloy? Ang layo. Ay, ngayon, halos bayan-bayan na mayroong gawain. O, kaya pinagpala, dahil sabi nga mga dumating ang kaligtasan, lalong gagawin ng mahal ng Diyos para tayo malitas, tayo makapagpatuloy. Dahil aking naisip, mga mahal mo po, sa silangan natin pinupuntahan, tayo meron doon sa Aurora, na tabing dagat. Meron din sa Aurora sa bayan. Oh. Meron tayo ngayon Narciso. Meron sa Mulanay. Meron sa Generaluna. O kaya sa yung bayang malalayo sa Quezon, halos ngayon lapit-lapit na yung banal na gawain. O ay dito sa atin, o ilang bayan lang, may banal na gawain na. Higit sa lahat, pag may internet ka at may load ka, makakapagpatuloy ka, makapaglingkod sa pamagitan ng ating mga live webcast o sa YouTube. Kaya kung ikay may katanungan, mayroong sasagot sa iyo ang salita ng mga Panginoon. Basta yung salita ng mga Panginoon ang iyong pakikinggan. Kaya wala tayong may katuwiran. Kaya dumating na sa ating kaligtasan, ito po'y ating iingatan at panghahawakan. Ating pong basahin ang 2 talata bago tayo umawit. Aklat po tayo may mahal ng Apokalipsis 3:15 at 16 at Mateo 13:44. Dito po sa aklat ng Apokalipsis, Kapitulo 3, talatang 15 hanggang 16. Dito po sa 15. Nalalaman ko ang iyong mga gawa, na ikaw ay hindi malamig o mainit man. Ibig ko sanang ikaw ay malamig o mainit. 16. Kaya sapagkat ikaw ay malahininga at hindi mainit o malamig man, ay isusuka kita sa aking bibig. Mateo po tayo, 13:44. Dito po sa aklat ng Mateo Kapitulo 13, talatang 44. Tulad ang kaharian ng langit sa natatagong kayamanan sa bukid, na nasumpungan ng isang tao at inilihim at sa kanyang kagalakay yumaon at ipinagbili ang lahat niyang tinatangkilik at binili ang bukid na yaon. Lahat po magsabing praise the Lord. Ngayon may mahal napakalinaw. Na sabi nga po, piliin natin isang bahaging hindi asin sa atin. Bakit po? Dahil nalalaman ng mahal Diyos lahat ng ating gawa araw-araw. Kaya kung tayo po ay malamig o malahininga, isusuka tayo ng mahal na Diyos. Hindi tayo makakasama sa pagbabalik ng mga Panginoon pag tayo palamig-lamig o pabaya. Kaya kailangan tayo po'y mapaglingkod sa Panginoon. Malayo man tayo malapit, inuusig, nilalait, minsan tayo po ay tutuwid, nililinis, minsan may naramdaman sa ating pisikal na katawan, magpatuloy tayo maglingkod sa Diyos. Dahil pagdating ng takdang araw, sa lahat po na mayroon pong karamdaman, papalitan ng mga Diyos ng walang kasiraan. Mawawala ang katawan na mayroong sakit na naramdaman o kasiraan. Papalitan tayo ng walang kasiraan sa langit.
sa kaharian ng mahal na Diyos. Kaya huwag natin ipanghina ang panlupaypay kung tayo po minsan mayroon naramdaman. Dahil pagdating natin sa langit, papalitan tayo ng walang kasiraan, walang kapintasan, wala doong nasasabihing maitim, maitim-itim. Lahat tayo pantay-pantay. Kung ano ang kalagayan ng isang anghel, maging ganun ang kalagayan natin dahil tayo anak ng hari. Kaya pag anak tayo ng hari ng pinakamamahal pa Jesus, pagdating natin sa langit, ikaw ay prinsipe at prinsesa. Kaya napakapal natin. Kaya nga, huwag tayo manghina malupaypay. O tayo na edad na, sabi, ugod-ugod na, tayo narandaman. Huwag mo ipalupaypay yan. Kung hindi man ikaw pa gumagal, hindi yan. Dahil pagdating mo sa langit, mawawala yan dahil papaltang ka nga ng walang kasiraan. Kaya dito sa lupa, ano mga kalagayan natin, ano mga ating naramdaman, magpatuloy po tayo maglingkod sa Diyos. Dahil tayo ay magmamana ng buhay na walang hanggan. Kaya, ang dapat natin gawin, huwag po tayo magpalamig-lamig. Huwag tayo pong magpabaya sa kaligtasan natin. Magpatuloy po tayo. Bakit? Nasumpungan na po natin ang tunay na kayamanan. At ano yung tunay na kayamanan? Ang paglilingkod sa mahal na Diyos. Dahil tayo'y tinawag, pinili at dinala sa tunay na magawain, kaya wala na tayong hahanapin, may mahal. Ibig sabihin, ipagtatrabaho lang natin kaligtasan. Narito po tayong lahat, may mahal, naghihintay sa pagbalik ng mahal na Diyos. Kaya yun ang ating pagtatandaan. Hinihintay natin ang pagbalik ng mahal na Panginoon. Kung ba sa isang tao na may iniintay na magkagaling ibang bansang kamag-anak o anak, tagang parang siya ay sabik ng makita o dumating, halos hindi makatulog, hindi malaman kung anong gagawin paghanda. Dapat tayo ganon. Malapit na tayo kunin ng mahal na Panginoon. Kaya dapat tayo po ay maging tunay na anak ng Diyos sa gawat katotohanan. Kaya nasumpungan natin ang kayamanan, ingatan natin. Yung po, sa example, nung masumpungan ng isang tao, ang kayamanan sa isang bukid, na doon ang katuwang kagalakan, umuwi ng kanyang tahanan, ipinagbili ang lahat ng kanyang pag-aari. Yung bukid na may kayamanan, yun ang kanyang binili. Sa atin, nasumpungan natin ang tunay na gawain. Nasumpungan natin tunay na dito'y may kaligtasan at may pagpapala. Kaya ating pagyayamanin ito, iingatan natin na huwag mawala ang kaligtasan natin lahat, may mahal. Napakapal natin dahil sa may tao ng Diyos, nagpagal, nag-ayuno, tayong lahat dumating sa atin ang kaligtasan. Kaya nawa ating ingatan at palagahan at nawa ating maging kaligayahan ang paglilingkod sa Diyos hanggang sa tayo kunin ng mahal na Panginoon. Tayo po tumayo at tayo po aawit ng isang awitin. Anong ating kalagayan? Lagi natin tandaan. Maging katuwa at kaligayahan natin ang paglingkod sa Diyos. Minsan may kahirapan, minsan may karamdaman, minsan nadyan ang kakulangan o kasalatan. Pero tayo, lahat ating puntandaan. Pag tayo anak ng Diyos, may Espiritu ng Diyos, katuwa at kaligayahan natin ang paglingkod sa mahal na Panginoon. Instrumentalist, nangawala yata ang lahat ng instrumentalist din sa kanilang tayuan. Tayo po'y umawit, may mahal.